Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome dito sa News Up to Date. Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung inilabas na SEC advisory noong June 2, 2021 laban sa Cian Coin. Opo, naglabas po ang SEC ng advisory laban niya dito sa Cian Coin. Ito nga Cian Coin ay pagmamayari ito ni Christian Albert Gasa or si Cian Gasa. Ito nga, gumawa siya ng sarili niyang cryptocurrency na Cian Coin or XNC. At ayan niya, hinihikayat niya nga yung publiko na mag-invest dito sa kanyang digital currency. At dahil daw, yung daw mayroon daw XNC or yung Cian Coin ay magkakaroon daw ng pribilehiyo na kumita. Yan nga. Yan, it will enjoy daw a high range of price stability and appreciation of value. Ibig sabihin, tataas daw yung value. Dahil daw, ito daw kanyang Cian Coin ay isang single centralized supply chain. Ayan nga. Yan nga, meron din daw uh, sariling virtual cryptocurrency bank si Cian Gasa. At ito daw, itong XNC daw ay may limited lang na supply na 75 million pieces or 75 million XNC. At ito daw ay pataas ng pataas. Yan. Yan, nakasulat dito sa advisory kung ano yung digital currency, ano yung blockchain. So, may mapalipaliwanag dyan. So, hindi na natin babasahin yan dyan. So, ito, basahin natin. Ano ba yung XNC? Base nga dito sa website ng Ciancoin or cianco.in. Ito, ano ba yan? Isa daw itong centralized digital currency powered by the Ethereum blockchain that is exclusively traded by its coin holders. It is owned and issued by a virtual cryptocurrency bank where you can exchange your coins to Ciancoin, Colombian peso, Mexican peso, Brazilian real, Peruvian sol, and Philippine peso. It also states that the primary function of Ciancoin is to create a powerful, unregulated, and untraceable financial payment system that will power transactions and businesses across geographical spheres. So, ito na naman, puro panloloko na naman ito. Dahil untraceable, paano mangyari yun? Centralized nga. Siya lang naman na may hawak overall. So, ito yung roadmap nung XNC 2017. December 2017, Cian Gasa Bitcoin Scam Expose. January 2018, Cian Coin idea ay yun, was officially born in his mind daw. June 2020, converting the Cian Coin idea into reality. July 2020, Cian Coin was officially born. August 2020, XNC pre-ICO subscription at 40 pesos per unit, 20% of the actual price. Yan. Yan na nagsisimula na yung scam ni Cian Gasa. Yan. Yung XNC na yan, o Cian Coin na yan, ay ano lang niya yan bagong scam lang niya yan dahil siya naman mismo nagsasabi na siya ay pambansang scammer. So, pag naniwala kayo dito, nakikita kayo, malabo po yan. O sa papel o doon sa may value. Pero in reality, wala naman bibili. So yan, October 2020, 50 pesos na raw per unit yung XNC. 2021, February, 60 pesos na. April 2021, 70 pesos. And May 2021, 90 pesos per unit. Pero yung presyo, siya lang naman nagdidikta. So, kalokohang yung presyo naman. So, ito, kung paano magkaroon ng coin na yon. So, hindi ko na babasahin pa yan.
Dahil puro kalokohan lang na naman yan ni Sian Gas. Yan, why subscribe to a better future orchestrated by a convicted scammer? Wag na po kayo mag-subscribe. Yun lang po talaga yan. Dahil talagang wala kayo mapapalang matino dyan. Mawawala lang ang pera nyo. So yan nga, base nga dito sa investigation na ginawa ng SEC, ayan, nakita nila na ito ay isang form ng investment contract. Ayan. Kasi nga yan, centralized hindi siya tulad ng iba, 'di ba? Decentralized, walang may control. Ito control ni Sian, lahat control ni Sian. Kaya so wala ka talagang maasahan at talaga malabo. Yan. So ito po ay illegal. Illegal dahil walang permit si Sian Gasa para ibenta itong Sian coin niya. Dahil centralized nga ito, parang shares ito. Parang ganun ang kalalabasan nito. Siya may control, so dapat meron siyang license from SEC, secondary license. At saka dapat ito ay registered din sa Bangko Sentral as a virtual asset service provider. And under circular number 1108 series of 2021 or the guidelines for virtual asset service providers. So yan nga, hindi nga otorisado ng SEC ang Sian Coin at hindi rin authorized ng BSP. So ayan nga, yun daw mag-invite, magre-recruit ng mga tao para mag-invest at mag-join dito sa venture na ito o mag-offer na investment contract na ito sa publiko ay maaaring maging criminally liable under Section 28 of the SRC at pwede sila ma-penalize ng maximum of fine of 5 million pesos o kaya pagkakakulong na 21 years or parehas pursuant to Section 73 of the SRC. So ayan, pinalalahanan na po ang publiko na itong scheme na ito ay talagang isang Ponzi scheme. Ayan, possible Ponzi scheme kasi wala naman talaga alam kung saan ba nanggagaling yung possible na maging kita dito. So ito ay kwento-kwentong kita lang. So malamang ito ay manggagaling sa mga bagong members. So ito po ay isang Ponzi scheme. So yan. So ito, basahin natin yung iba pang red flags na inilagay na SEC dito nga sa Sian Coin. Yan. Ano ba yung mga red flags? Una, yung napakapangit na reputasyon ni Christian Albert Gasa or Sian Gasa. Dahil isa pa nga siya ay self-proclaimed pambansang scammer. Bakit ka pa maniniwala kung siya na mismo nagsasabing scammer siya? So, dun pa lang, malabo na. Diba? Yun nga, yun daw perang manggagaling dyan sa Ciancoin ay gagamitin sa kanya mga underground activities. Tapos, na-issuehan na rin ng SEC yung kanyang Cristiano Alberto Real Estate Fund or CARE Fund. Isa na naman tong investment scheme ni Sian Gasa na na-issuehan na nga ng advisory ng SEC. Ano pa yung isa pang red flag? Yan nga yung promise of extravagant returns. Diba? Yung mga hindi ka panipaniwalang mga balik ng kita. Hindi makatotohanan. Ano pa yung isa pa red flag? Walang white paper ang Sian Coin. Napaka-importante ang white paper sa isang cryptocurrency kasi dyan mo nga makikita kung ano yung development, ano yung plano, yung mga bagay tungkol sa coin or cryptocurrency na yun nakasulat doon sa white paper. Walang working model ang Sian Coin. So, hindi malaman kung paano ba talaga kikita yung mga taong mag-invest doon sa Sian Coin. So, yun. Isa pa, yung Sian Coin ay heavily promoted doon sa kanyang Facebook page. Yan nga. Tapos hindi pa registered at hindi rin traded sa mga kilalang mga cryptocurrency exchanges ang Sian Coin.
Hindi rin to registered sa BSP at wala rin tong permit to offer and sell security. So yun po ay mga talagang red flag na dapat nating mapansin. So yan nga, pinalalahanan ng second publiko na wag na mag-invest o tumigil na sa pag-invest dito sa Cian Coin na ito. So kung yan nga, may mga impormasyon kayo tungkol sa Cian Coin, sa operasyon ng Cian Coin, isend nyo lang daw sa Enforcement and Investor Protection Department sa kanila email at epd@sec.gov.ph. So yan po, mga kababayan, wag na po tayo maniwala dyan kay Cian Gasa dahil siya na mismo nagsabi siya ay pambansang scammer. Hindi na po kami ang nagsabi niyan, siya na po mismo ang nag-proclaim niyan. So kung maniniwala pa kayo sa kanya mga investment scheme, problema nyo na po yun. So kung maloko kayo at mawala ang pera nyo, pwede naman po kayo mag-file ng kaso. Kaso po, si Cian Gasa po ay kasalukuyang wala sa Pilipinas. Nagtatago po yan sa ibang bansa kasi nga yan po ay nahatulan dahil nga sa pag-i-issue ng mga talbog na cheque. 11 counts po yun. So, 5.5 years po siya dapat makulong kaso tumakas po siya ng Pilipinas. So, yun po. Mas mahirapan po kayo nahabulin ito dahil nasa ibang bansa po si Cian Gasa. So, mga kababayan, wag na po kayo mag-invest. Wag na po. Dahil wala po kayo mapapala dyan. Dahil una, scam talaga. 'Di ba? Pambansang scammer nga siya. Pangalawa, wala pa siya sa Pilipinas. So, mga kababayan, mag-iingat po tayo lalo na yung mga ganito talaga. Alam na po natin na talagang scammer dahil siya na mismo ang nagtaguri sa sarili niya na siya ay pambansang scammer. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.